Magandang araw sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng sulok ng mundo na nakapanood ng channel ko. Magandang araw. At ito mga bro, ito ang site ko na hindi ko pinapakita sa public. Pero ito ay ipasilip ko lang kung paano namin natunton ang exact location ng digging spot na wala kaming gamit na ginagamit mga bro na mga detector. Ang ginamit namin ay isang logic style na pambaraan ng mga Hapon. Ito yung sketch na ginawa ko bago natin makita ang mga picture ng aming site patungo sa ilalim kung gaano na kami kalalim. Ito yung foot marker, makikita natin. Ganyan siya mga bro. Right foot, kasunod naman left foot, at right foot na naman, left foot na naman, at right foot patungo sa right foot patungo sa volcanic rock. Ginagamit ko dito mga bro ang aking right hand na kamay para magsilbing guide kung saan ang patutunguhan ng aking pag-remap. Ito yung nakaumbok ng mga bato, ay may spot map at letter Y na sign. At ito yung volcanic rock na kinukunan namin ng guide. May dalawang butas. Ang meaning niyan mga bro ay may dalawa daw pinaka-importanting bato at tinutukoy nito mga bro. Kaya ang ginawa ko, binilang ko ang foot marker dito banda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 at humakbang ako ng 6 na hakbang, 6 feet patungo dito sa digging spot. Wala kaming nakitang bato dito mga bro. At galing dito sa stone map, 6 feet din patungo dito sa volcanic rock. Yan ang bantayan natin mga bro. At dito kami nagsimulang nagkukay dito banda. At naabot namin ang dalawang importanteng bato na tinutukoy ng stone map. At ito ang volcanic rock, nagsilbi ding stone map. At nakita namin itong sign na ito mga bro, isang Buddha at may heart sa ilalim. At dito isang right foot na nakaangat mga bro, nakatayo, at may triangle dito banda. Kaya ang ginawa ko mga bro, sinukat ko itong right foot at ito ay 10 inch mga bro. Ito ang sukat. Sinukat ko ng roller, 10 inch, divert sa meters, nagiging 30 feet mga bro. At ang ginawa namin, sinimula namin bukayin dito. May nakita kami mga bato at 3 bato na may triangle sa gitna. At dito sa ika-3 layer, yan na makita niyo mga bro, nakapile na mga bato. At dito naman sa susunod na layer, itong duck head na sign at may letter S. Poison mga bro, dito kami na poison sa lugar na ito. At ito ay diamond sign na nagpapahiwatig ng source of water o crystal clear water na trap patungo dito. Ito ang bato mga bro, nakikita namin sa 24 feet. Sumuko na ang aking mga kasama pero sinabihan ko sila na yan ay harang. Kaya binasag namin ng 2 linggo.
2 linggo namin natapos mga bro. At pagkatapos nito, wala nang sign dito banda. Ito ay sun o balas sa Bisaya mga bro. Ito ay Buddha sign. Nag-iisang sign lang dito banda. At sa susunod, dito may 3 bato na naka-align ng triangle. Tansa ko nasa 27 feet ito mga bro. At dito naman sa 30 feet, ito ang tinutukoy ng right foot na travel going down. Ito ang mga sign na kuha namin mga bro. Isang triangle na nandito sa right foot mga bro. Yan ang tinutukoy. Dito namin nakita. At ito ang mga sign. May letter L at passage sign, heart nakaturo dito banda. At 2 diamond ay isang heart na tinabunan ng bato. Dito ang hole ng tubig dito mga bro, na napakalakas, water hole. At ito ang meaning nito mga bro, change direction. Pag nakakita kayo ng letter L na nasa ilalim ng lupa, change direction na kayo mga bro. Kaya ang ginawa namin, nakaganyan na kami. Ito ay isang arko, parang arko na nakapile na mga bato. Ganyan, dinipag namin mga bro. At nung nakuha na namin, kapasok na kami dito, ito na ang bumungad sa amin. Napakalaking bato mga bro na pinalibutan ng mga diamond sign na parang kamao ng tao. Yan, halos mga 20 pieces ang mga diamond sign at mga painted arrow na bato dito. Dito na kami sa isang napakalaking diamond rock mga bro, na tansa ko ay nasa mga 2 meters ang lapad at ang taas. Yan namin natunton ang exacting spot mga bro na ginawa ng mga Hapon sa pamamagitan ng logic plan of Japanese, sketch plan, logic sketch plan mga bro. Yan ang pagtunto namin. At itong peace sign na nakita namin dito, may triangle. Ang meaning yan mga bro ay travel daw kami sa matubig na area. At ang ginawa ko, tinarget ko ang lumang balon. Hindi siya lumang balon, isa yung tubig na parang bukal mga bro. Yan, dito banda tinarget ko patungo dito. Yan ang kaumbok, naka-triangulation siya mga bro, dapat natin tandaan. Yan ang face sign na natutukoy ng isang bukal o balon ba, tubig na area. Yan ang dapat natin tandaan. At sa susunod na mga picture, pakita ko sa inyo ang butas namin at ang lalim, kung ilang feet na inabot namin dito banda. Ito ay 37 feet. Ang tinutukoy lang ng foot marker ay 30. Umabot kami dito. At meron pa palang triangle dyan, meaning end of trail dito sa mga triangle sign. Yan mga bro, napakatigas na area na ito banda. Dito na kami. At sa susunod na video, tingnan nyo mga bro. At ito yung susunod na sign na face marker. Kung makikita natin mga ka-TH, ito yung pinupuntarya namin, na ang meaning nito ay ang deposit
ay nasa matubig na lugar, merong water trap. Yan ang meaning ng fish marker mga bro, matubig na lugar. Kaya yun ang suspitsa ko na tinutumbok ko ang area na may bukal nung pinagkukunan ng maiinom na tubig. Sa likod doon ang aming pinupuntarya na hukayin. At itong susunod na sign, ito ang meaning ng dalawang hole na nasa volcanic rock. Nag-iisang volcanic rock mga bro sa lugar na napakalaki. At ito yung Buddha sign, may heart sa gitna na napakaliit mga bro. Alam naman natin na ang napakaliit na heart marker ay nagpapahiwatig yan na napakalalim mga bro, na nakabaon na deposito na nasa ilalim ng lupa. At itong susunod na sign, ito yung kasama nitong Buddha sign. Dalawa sila mga bro, dalawang bato. Ito ang tinutukoy ng volcanic rock na may dalawang hole na pumapasok ang kamao ng tao. Ito ang foot marker na right foot. Ang meaning nito mga bro, underneath, dahil nakatayo itong foot marker ang nakuha namin mga bro. Ito ang kinukunan ko ng sukat kung gaano ito kataas. 10 inches, divert ko sa meters, 10 meters, umaabot ng 30 feet. Dahil ang 1 meters ay 3 feet yan mga bro. At itong susunod na sign, nakuha namin sa 12 feet. Ito ay nagpapahiwatig ng poison at stone trap. Nasa ibang video ko ito mga bro, tinatalakay ko na ito. Ito ang kasama sa aking mga nahukay doon sa pinaghukayan namin ng site na ito. Kaya pasensya kayo mga bro, dahil hindi na nakompleto ang lahat ng mga sign dito na area. Dahil sa katagalan ng aming paghukay, natabunan na lahat ang mga sign. Dahil hindi ko inakala na ako'y maging isang vlogger. Kaya pinapakita ko lang ito para magkaroon kayo ng kaunting idea sa pamamaraan ng mga Hapon. Ito yung bato na stone trap ang sign, at sa gilid ng stone trap meron siyang parang bulaklak na nagpapahiwatig ng poison. Yan mga bro. At ang combination of signs sa ganitong lugar ay umaabot sa 12 mga bro. Klase-klaseng mga sign ang nilagay ng mga Hapon para magsilbing mga hidden trail marker sa lugar o HTM. Klase-klase mga bro, umaabot siya ng 12. At itong susunod na sign, ito ay nagpapahiwatig ng tunnel entrance. Ganyan mga bro, may lines siya at nakaukit na parang letter P. Makikita natin yan ay nagpapahiwatig ng tunnel entrance o passageway. Nakuha namin yan mga bro sa mga 27 feet o 30 ba. Yan namin nakuha yung mga sign na yan. At marami yung mga kasama mga bro, yung mga heart, mga triangle at mga diamonds diyan banda sa 30 feet. At ito din nakukuha namin sa 30 feet. Hindi na magkapariha doon sa sketch map at dito mga bro, dahil ang sabi ko kanina ay nalibing na ang ibang mga sign. Ito na lang ang natira mga PH. At ito ay letter P. Ang meaning ng letter P mga bro ay portal o door
ito yun, nakuha namin sa 30 feet kasama ng mga tunnel sign na nakuha namin. At itong susunod na sign ay ito yung nasa likod ng foot marker. Isang bato mga bro, pero tatlo ang nakaukit na sign. Ang likod niyan, nung hinawakan ng kamay ko, yan ay foot marker. At dito banda, itong nakaharap, ito ay male organ. Ay nagpapahiwatig ito mga bro na nasa tubig talaga ang direksyon namin. Ang pupuntariyahin namin, yan ay water trap. Tubig talaga mga bro na nasa ilalim. At itong susunod na sign, ito ay nakuha namin sa malapit na kami sa malaking bato mga bro. Ito ay red tisa. Ang meaning nito mga bro ay near to door, malapit na kami sa pinto mga bro. Nahukay namin ito nung malapit na kami sa bato mga bro. Yung nakita ninyo mga bato. At ito ang susunod na sign, ito yung heart marker na nakuha namin sa malapit sa napakalaking bato mga bro. Itong parang pointed arrow na bato mga bro, at heart dalawa, maliit yung isa. Possible dalawang deposit mga bro. Yung maliit, yan ang pinakamalalim, at itong malaki ang mababaw na malapit na kami. Ito yung butas namin. Yan mga bro, yan ang butas namin. Napupuno yan ng tubig pag hindi namin ginagamitan ng water pump. Itong susunod ay ito ang area na nakatunnel na kami. Yan ang nag-iisang bato na napakalaki mga bro. Para yung semento na ang ilalim mga bro, napakatigas. Para adobe na yan mga bro, pero hinahaluan nila ng hardener ng mga Japanese. Makikita mo ang iba't ibang klaseng mga sign dyan mga bro, nakapalibot ng bato na yan, mga diamonds at mga heart dyan banda, at mga pointed arrow na mga bato dyan namin nakita. At ang ilalim nyan, meron ng butas na makapa namin patungo sa ilalim, tinatabunan ng napakalaking batong yan mga bro. At ito yung bato na hinahawakan ng kasama ko. Nasa mga 2 meters yan mga katiits ang lapad at ang taas. Yan ang area na nahihirapan kami mga bro, dahil napakatigas, basagin yan. Bumaon ang tinsel pero hindi mag-crack. Yan katigas ang bato mga bro, para siyang ginawa talaga. Dapat niyong tandaan mga bro, kung palalim na kayo, tingnan nyo ang mga bato sa ilalim. Mga basag, yan ang nagpapahiwatig na may kakaiba sa lugar na yan. At hindi ko masyadong pinakita sa video ang lugar na ito mga bro, dahil hindi ko gustong makita ang palibot na lugar, at maraming makikita na dito yan sa amin. May mga kapitbahay kaming pagkakilala na ito yung site na inoperita namin, dahil napakatagal na itong site na ito mga bro. Dahil sa ginawang harang ng mga Japanese, nahihirapan talaga kami mga brother. Kaya ang channel ko na ito ay sa nagtanong kung pwede bang ipakita ko ang aking mga nakuha dito sa channel ko,
ito raw ang masasabi ko sa iyo, brother. Ang channel ko na ito ay binuo ko para lang sa mga knowledge ng kapwa ko Pilipino na mahilig sa treasure hunting. Pero hindi ko to ginawa para lang sa isang gawang ginawa para entertainment lang. Parang katuwaan lang ang channel ko. Ang channel na ito ay binuo ko para magkaroon ng knowledge ang kapwa ko Pilipino na hindi talaga maintindihan kung ano talaga ang totoong meaning ng treasure na nandito sa Pilipinas. Ang lahat ng sinasabi ko ay totoo, at kung wala man akong maipakita mga bro, hindi yan sukatan para sabihin ninyo na ito ay hindi totoo ang lahat ng aking sinasabi. At yan, maraming salamat sa panonood at titiwala niyo sa channel ko, Golden Philippines Treasure Untold. Maraming salamat po.